'di ba? At pangalawa, bakit mas pinaburan si Duterte ng mga loyalista? Bakit siyang binoto? Eh, binola niya ang loyalista, binola niya. Sa lahat ng kanyang kampanya sinasabi niya, "Pinakamagaling na pangulo, Marcos. Kahit bigyan pa ako ng 20 years, hindi ko malalampasan si Marcos." Oh, sabi pa niya, yung kanyang biyayang dagat, ang ganda. Yung kanyang Masagana 99, ang ganda. Yun yung time na hindi tayo nag-angkat ng mga bigas, yan, ganyan-ganyan, bla bla bla. Tapos binola pa niya, yung tatay ko at saka si Marcos Senior, close ally. My God, binola niya ang mga loyalista. Kaya nauto naman ang mga loyalista, ibinoto siya. See, kung titingnan mo, walang DDS. Ang DDS nandun lang sa Davao. Lokal. Lokal kayo. Lokal kayo. Walang DDS. Lokal kayo. Taga Davao lang kayo. Pero ang Marcos, since 1949, nandyan na si Ferdinand Marcos Sr., kongresista, naging senador, naging pangulo man ng Pilipinas since 1965 hanggang 1986. Kaya ang daming nakakilala sa kanya, well-known ang kanyang pangalan. Kaya magpasalamat kayo dahil binola ni Duterte ang mga loyalista, kaya nanalo si Duterte. Kasi sinuportahan siya ng mga loyalista. Kaya nakakatawa 'no, nakakatawa na ngayon, nung nanalo na, nung naging presidente na si Duterte, aba, lumaki ang ulo. Nung panahon naman na si PBBM na ang tumatakbo na pangulo ng Pilipinas, siniraan. Siniraan niya dahil ang gusto niya tumakbo si Bongbong at saka si Sara. Grabe 'no, walang hiya. Samantalang pagkatapos niyang gamitin ang mga Marcos para maging presidente siya ng Pilipinas, gano'n ang ginanti niya. Walang hiya talaga. Hindi naman kilala ang Duterte, eh. Ako nga mismo taga Mindanao, eh. Taga Mindanao ako, Misamis Oriental, pero hindi namin kilala si Duterte. Bakit? Kasi nag-migrate kami ng Manila. 1978 nag-migrate kami ng Manila, kaya hindi na namin kilala kung sino si Duterte. Nung tumatakbo si Duterte, nakilala lang namin siya, kinilala namin siya. Bakit? Dahil inendorso ng mga Marcos. So, tinitingnan namin, sino ba 'tong Duterte? Ay, taga Davao daw 'yan. Ah, taga Davao ba? Sige, search natin, sino ba 'tong Duterte? Ah, mayor pala 'to ng Davao, ganito. Hindi siya kilala. My God! Magpakatotoo kayo, mga DDS. Hindi kilala si Duterte, hindi kilala si Sara. Unlike kay PBBM, bata pa, kilalang-kilala na. 7 years old, nag-appear na sa pelikula, 'no, sa pelikula with Gloria Romero, with Vilma Santos. Yung sabi ni PBBM daw, "When I grow up, I want to be a politician. I want to give them, I want to give them plenty of bigas and toys, et cetera, et cetera." Bata pa si PBBM, kilala na siya. At panahon ng tatay niya, pangulo ang tatay niya, pinapadala siya sa iba-ibang bansa. Siya yung, nagre-represent kay President Marcos kapag si President Marcos ay hindi pupuwede, kapag busy siya dito. Siya din yung kinakaray-karay ng nanay niya, FL Imelda Marcos, tuwing pumupunta sa iba-ibang bansa si FL Imelda Marcos para sa kanyang mga working visit. Kinakaray-karay siya ni FL Imelda Romualdez Marcos. So, kilalang-kilala si PBBM. Rockstar kumbaga, 'no? Pero yung Sara ninyo, oh my God, hindi siya kilala. Hindi na nga kilala, bobo pa, tanga pa. Biruin mo, hindi na nga kilala, bobo pa, tanga pa. Wala talaga tayong makukuha. The reason why hindi man lang siya sumama kahit sa isang debate man lang, kasi nga hindi niya kayang makipagdebate. Dahil nga wala siyang utak, wala siyang utak, 'di ba? So, ano ngayon, lumabas ang katotohanan, 1,000,000 lang kayo. Oh,
So ano, lately, nagalit kayo kay Vice Ganda, "Oh, cancel natin, cancel." Oh, unfollow Vice Ganda. Ilan ang nag-unfollow kay Vice Ganda? 1,000,000 lang. Oh, 'di ba? So, nagtutugma yung sinasabi ko sa inyo na 1,000,000 lang kayo. Magtutugma doon sa mga nag-unfollow kay Vice Ganda, 1,000,000 lang kayong mga DDS. Tanggapin niyo na ang katotohanan na 1,000,000 lang talaga kayo, na wala talaga kayong bilang. Kaya nga 'di ba ibinuko ni Maharlika, 'no, si Maharlika mismo nagbuko yung ano, yung, meet and greet sa dahig, yung nagsasalita si Sara Duterte, wala palang tao. Ibinuko ni Maharlika, sabi ni Marco, "Ayan wag na tayong mag-ano, wag na tayo ditong sinungaling. Oh, sabihin natin ang katotohanan." Ibinuko ni Maharlika, walang tao nagsasalita si Sara Duterte. At remember mga maisog rally niyo kahit saan-saan walang tao, kayo-kayo lang, mga vloggers lang, walang tao. Kasi wala naman talaga, eh. Alam niyo sa totoo lang, dumami na nga kayo, eh, yung 1,000,000 dumami na kayo niyan. Kasi dati wala pa kayong 1,000,000, eh. Pero ngayon 2022 naging 1,000,000 na ang mga DDS, dumami na kayo. Congratulations! Kasi dumami na ang mga DDS, naging 1,000,000 na kayo. Congratulations! Pero ang pangulo namin, 31,000,000 solid votes. Solido ang boto ng pangulo. Hindi siya puwedeng iboto ng dilaw, hindi siya puwedeng iboto ng pink, hindi siya puwedeng iboto ng DDS. Hindi siya puwedeng iboto nung mga iba. Ang boboto lang talaga sa pangulo ay Marcos loyalists and Marcos supporters. Solid vote, 31,000,000. Yan ang pagkakaiba ng Duterte at ng Marcos. Kasi ang Marcos may solido na boto. Ang Duterte, dumami na kayo, 1,000,000 na kayo ngayon. Congratulations, marami na kayo ngayon, 1,000,000 na. Dati hundreds thousand lang kayo, eh. Ngayon naging 1,000,000 na kayo. Congrats! Congrats, nadagdagan kayo. 1,000,000 na ngayon ang mga DDS, 'di ba? Ah, dumami na kayo, 1,000,000 na kayo ngayon, 'di ba? Kasi dati nasa 100,000 lang kayo, eh, pero ngayon dumami na kayo, 1,000,000 na. Congratulations, 'di ba? Pero kami 31,000,000 strong. Yes, 31,000,000 strong kami. Kayo, 1,000,000 only. Eh, hindi niyo kayang ipanalo si Sara Duterte. Kung ang pagbabasihan niyo lang ng boto, boto ng DDS, hindi niyo kayang ipanalo si Sara Duterte. I tell you the truth, balikan ninyo ako sa 2028 kung nagkamali ako. Hindi niyo kayang ipanalo si Sara Duterte dahil 1,000,000 lang kayo. 31,000,000 is loyalists and Marcos supporters. 'Di ba? Oh, talo kayo ngayon, 'di ba? Talo kayo ngayon, talo kayo ngayon, talo kayo ngayon, talo kayo ngayon. Ay naku, talo sila 'no? Talong-talo talaga sila. Talong-talo talaga sila. Talo kayo ngayon, yan, talo, 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 talo kayo ngayon. 'Di ba? Dali basahin lang natin yung isang comment. Rally sa bin Rally sa Binyan, sinabi rin ilang beses 'yan, sinabi 'pag may rally. Parang Maharlika nung interview niya si PBBM
Ang saya ni Marlowe, ambot can't express, ano kalalim secret desire, yakap standing PBBM, to the fullest. Ang saya umuwi pa ng Pilipinas, bumalik Amerika bigo. Yan nga, eh, kapag sila nabibigo kay PBBM, nagagalit na sila. Katulad ni Maharlika nabigo din kay PBBM. So, ang nangyari naging bitter, naging ano, naging anti-Marcos kasi hindi pinagbigyan, eh. Kaya nga naman, iisa lang ang puso ni PBBM at si PBBM ay mabuting asawa, mabuting mabuting tao, hmm, may takot sa Diyos. Iisa lang ang kanyang puso, iisa lang ang puwede niyang mahalin, 'di ba? Kaya sa mga babaeng nagmamahal kay PBBM, sorry na lang kayo 'no, hanggang tingin na lang kayo, isikreto niyo na lang kung kung kayo ay, ah, kung kayo ay nagmamahal kay PBBM, isikreto niyo na lang. 'Wag niyo ng i-broadcast kasi 'pag hindi nag-reciprocate mahihiya lang kayo, eh. So, 'wag niyo ng i-broadcast yung inyong pagmamahal kay PBBM, isikreto niyo na lang 'no? 'Yan ang mali ni Sarah kasi masyado siyang ano, eh, masyado siyang yung yung bang kapag yung sa sobrang excited niya 'no na akala mo siguro papatulan siya ni PBBM kasi biruin mo sinabi niya sa lahat, eh. Sa buong mundo sinabi niya na, "I love you BBM, I love you BBM, I love you BBM, I miss you, I hope that you miss me as much as I miss you. Apo BBM alam mo yan, mahal kita. I want you to, I want you to know, all of you, mahal ko si Apo PBBM." My God, nagtapat ka na't lahat. Pinagtapat mo na lahat ng iyong feelings, binroadcast mo na sa buong mundo ang feelings mo, hindi ka naman pinatulan, 'di ba? So mga kaibigan 'no, 'yan po, hindi siya pinatulan. Kaya hit na hit niya ngayon si PBBM. Partida, senior citizen na si PBBM. My God, partida pa 'yan, senior citizen na si PBBM. Papaano kaya kung nakita niyo si PBBM nung kabataan? Ay naku, ewan ko na lang 'no? Paano na lang kung nakita niya ang pangulo natin nung kabataan, napaka-pogi 'no? Pakita natin yung ano, yung picture ni PBBM nung kabataan. Ah, ah, younger photos of Bongbong Marcos. Mm. Oo, ang pogi ng pangulo namin. Kaya naman talagang ano, talaga namang pinagnasaan 'no, ni Sarah. Oh, pogi oh, hindi mawala. Hmm. Oh, 'di ba? Isa pa. Ah, okey. Isa pa, eto si PBBM. Oo, ang pogi 'no, kaya pinagnasaan, nililipisaran, 'di ba? Grabe 'di ba? Ano pa, oo, ang pogi 'di ba?
Tangos-tangos ng ilong kaya pinagnasaan na. Pinagnasaan ni ano, ni BP Sangara, 'di ba? Oh, nung hindi pinansin, ayun, galit na galit, hit na niya, 'di ba? Galit na galit siya kasi hindi siya pinansin. Grabe, may mga ganyan talagang babae 'no, kapag nabibigo sa pag-ibig, naghihiganti. 'Yan, 'di ba? Nabigo sa pag-ibig, naghiganti, ganyan po si Sara Duterte, 'yan. So, mga kaibigan, flex lang natin ito. Ano ba 'yan, flex lang natin 'to. So, mga kaibigan, tinuldukan na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang matagal ng problemang dekadang problema ng sikihor sa kuryente. Sinibak po ang kumpanya ni Villar at ang mamamahala na po ng kuryente, mga kaibigan, sa sikihor ay ang gobyerno at yung private, na, private ano 'to, sandali, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial switch on ng 17.8 megawatts new Siquijor Power Plant sa bayan ng Larena, Siquijor ngayong Biyernes, September 5, no, kahapon. Ayon kay PBBM, tiyak na ngayon ang sapat na supply ng kuryente sa probinsya dahil mas mataas na ang kapasidad ng bagong planta kumpara sa kasalukuyang demand ng isla. Ngayon, malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor, saad ni Pangulong Marcos. So, only in the time of PBBM, si PBBM lang po ang nakagawa niyan, hindi po yan nagawa ni Duterte. Oh, 'di ba? Hindi po nagawa ni Duterte yan. Ang Pangulong PBBM lang po ang nakagawa niyan. Ganyan po kagaling ang aming Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yan po mga kaibigan, 'no? Ah, napakarami pong legasiya ng ating Pangulo, 'no? So, ito pa, yan. So, yan mga kaibigan, para sa ating mga senior citizens, solo parent, 4-piece beneficiary PWD, pati rin sa ating mga manggagawa, magsasaka at mangingisda, mga kaibigan, ay abot na rin po sila ng 20 pesos na bigas. So, wala din pong ganyan si Duterte. Si PBBM lang po ang nakagawa niyan. No? Si PBBM lang po ang nakapagpamura ng bigas. 20. Di ba? Ito pa. Yan. Yan. Ito pa. Narito ang yaman ng kalusugan. Yakap Karabaan sa Mandaog Elementary School sa Calape, Bohol upang masiguro ng mga guro, estudyante at magulang ay may access sa libreng konsultasyon, gamot at laboratory test. Sa Yakap, pinalalakas natin ang preventive healthcare para maiwasan ang malubhang sakit at mapagaan ang pasanin ng pamilya. Ang kalusugan ng bawat Pilipino ang pundasyon ng mas maliwanag at mas matatag na bagong Pilipinas. Diba? So, si PBBM lang ang nag-iisang pangulo na nakagawa niyan. Hindi nagawa ni Duterte yan. Kasi ang ginawa lang ni Duterte sa panahon niya ay magpatsugi, magbayad ng milyon-milyon sa mga kapulisan na nakakatsugi. So, wala pong nagawa si Duterte, no? Ano pa? Binuksan na rin ang Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Calapi, Bohol na magbibigay ng sapat na patubig sa 300 ektarya ng sakahan. Ang ganitong infrastruktura ang sandigan ng ating mga magsasaka laban sa pabago-bagong klima. Kapag tagtuyot, may tubig silang masasandalan
Kapag bumuhos ang malakas na ulan, naiiwasan ng sobrang daloy ng tubig para hindi masira ang kanilang pananim. Eto ang paraan para maprotektahan ang kanilang ani at masigurong tuloy-tuloy ang kabuhayan. No? Grabe mga kaibigan, yung Pangulo natin on the go, napakasipag, no? So ito po ay irrigation project 'no, sa Calapee, Bohol. 'Di ba ang galing ng pangulo natin, the only president na talagang, on the go sa isang araw mga kaibigan, 3 probinsya ang pinupuntahan para maghatid ng serbisyo. Yan ang aming pangulo, yan ang tunay na public servant. Hindi yung gigising hapon na lulugo-lugo, pagkatapos mag-MJ muna, magmamarijuana muna siya, pagkatapos saka pupunta ng Malacanang, saka siya magto-talk to the people o gising na siya sa gabi kasi nakamarijuana na daw siya 'no. Sabi po niya 'no, Duterte, sabi niya mismo 'yan, na gumagamit daw siya ng marijuana para manatili daw siyang gising sa gabi 'no. Anong klaseng presidente 'yan? Biruin mo, wala man ng good habits, gigising hapon na pagkatapos magmamarijuana muna para magising siya sa talk to the people. My God! Wala siyang maiturong maganda sa mga kabataan at wala po siyang magandang nagawa sa bayan, 'no, puro lang pagtsugi sa mga Pilipino, 'di ba? Okey, ano pa mga kaibigan? Okey, okey, 'no? So, bukod diyan mga kaibigan 'no, eto na, 'yan, mga kaibigan 'no, binisita naman ng binisita ng pangulo yung Bataan General Hospital at nakita ang epekto ng zero balance billing. Halos 3,000 ang pasyente na ang nakauwi nang hindi nag-aalala ng kahit isang pisong bayarin. Ang mga pamilya ay nakauwi na ngayon at mas magaan ang loob at makatutok sa kanilang pagpapagaling. Zero balance, mga kaibigan. As in zero. Wala silang babayaran kahit piso. Only in the time of President Marcos Jr. Ganyan kagaling ang Pangulo namin. Eh, kahit anong gawin yung paninira, hindi umuubra dahil at the end of the day, performance is the best politics. Yan po ang sinabi ng aming Pangulo. Kaya nga nakapokus siya sa pagtatrabaho, kahit na siya pinapabagsak, kahit na siya ay sinisiraan, wala siyang pakialam. Basta magtatrabaho siya para sa mamamayang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Kasi at the end of the day, kahit sirain mo man ang sirain ng Pangulo, pero nakikita ng buong bayan, majority ng mga Pilipino na natutulungan na ang Pangulo natin ay nagtatrabaho na talagang siya yung gumagawa ng lahat ng mga trabaho, walang tulong ng Vice Presidente dahil ang Vice Presidente nag-world tour at pagkatapos bukod sa world tour, naninirang puri, sinisiraan ng Pangulo, sinisiraan ng gobyerno, sinisiraan ng turismo, inaangat ang kanyang sarili at maagang nangangampanya. Yan po ang Vice Presidente, walang kuwenta. Pinapasweldo natin, sayang ang pera na pinapasweldo natin sa Vice Presidente, pero walang kuwenta. Siya ay isang anay, anay sa lipunan, anay sa gobyerno, anay sa Pilipinas na walang ginawa kundi manira sa ating gobyerno sa Pilipinas na imbis na iangat niya ang kabuhayan ng mga Pilipino, wala siyang ginawa kundi manira. Sa dami ng mga bansa na kanyang pinuntahan, ni singkong duling na investment wala siyang dinala, kundi puro paninira. Paninira sa ating gobyerno sa Pilipinas at sa Pangulo. Walang kuwenta ang ating Vice Presidente. Kaya nga, ang mga Pilipino, hindi na sila naghahanap. Hindi na tayo naghahanap ng Vice Presidente dahil ang Vice Presidente natin ay walang kuwenta. No? So mga kaibigan, doon sa mga nasa Facebook, manoodin po kayo sa Facebook page ko, no? Ituro ko sa inyo, ako po ay nasa Facebook page din, Admin Rich, komentarista. Eto po, ituro ko po sa inyo mga kaibigan, no? I-follow niyo po ako,
Admin Rich. Ito po ako mga kaibigan, Admin Rich, 'yan. Meron na po tayong 103,000 'no, 103,000 subscribers sa ating Facebook page 'no. So mga kaibigan, i-follow niyo po ako 'no, Facebook page ko, Admin Rich. 103,000 followers na po tayo. At meron din po tayo sa ating TikTok 'no mga kaibigan, Admin Rich. I-follow niyo po ako, just type Admin Rich at lalabas na po ako 'no. Nandun po yung ating mga video, puwede niyo pong i-download, puwede niyo pong i-screenshot, kahit anong gawin niyo 'no, puwede niyong gawin mga kaibigan 'no. I-download po ninyo at or i-share po ninyo sa inyong mga kamag-anak 'no. So maraming maraming pong salamat mga kaibigan 'no. Ay hindi pa pala, meron pa tayong, iba-ibang topic 'no. May topic pa tayo, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos guys 'no. So, eto pa, okey, eto, ang galing naman ng Pangulo 'no. Napakagaling talaga ng Pangulo natin, grabe. Grabe ang Pangulo, ang galing. Mm, grabe 'no? Oo, ah, mm, hmm, ganda naman nito. Hmm, wow, ang ganda, oh. Wow, ang ganda na siya. Ang ganda na. My gulay, ang ganda na. Hmm. Uy, ang ganda. Mga kaibigan 'no, malapit na siguro itong matapos 'no. Wow, nakaka-excited kapag natapos, eh, ang dami 'no. Mga bago ng ano, LRT, MR3 ni PBBM malapit ng matapos, ang daming bagon. Grabe mga kaibigan 'no, so maganda na yung ating ano nito, ating biyahe. Yung hindi nagawa ni Duterte 'yan 'no, hindi nagawa ni Duterte 'yan. Kasi umasa lang siya sa ano, umasa lang siya sa, China pagkatapos niloko lang siya, hindi naman tinuloy ng China. Grabe 'no. Hmm, hmm, ang ganda naman.
So mga kaibigan, wrap up na tayo, So yan, wrap up na tayo mga kaibigan, 'no? Wrap up, yan. So yan. Okay, so sa wrap up natin, broken-hearted Sarah. Mahal kita. I love you. These were the words that escaped Sarah's lips, a brave declaration offered to PBBM. A spark ignited in her eyes as she spoke them, a deep yearning drawn from the very depths of her heart. But tragically, the love she so freely gave to President remained unrequited, a poignant offering left unanswered. For in the President's heart, there resided only one woman, none other than First Lady Lisa Marcos, his one true love. Maybe, just maybe, if things were different, if the president had been a little weaker, a little more human and fallen for Sarah, things would be different now. Maybe there wouldn't be all this fighting between the Marcoses and the Dutertes. So ito po yung ano no, ito po yung conclusion. Kung ang pangulo natin ay pumatol kay Sara, malamang walang away ngayon. Malamang walang away ngayon ng Marcos at Duterte kung pinatulan lang ng pangulo natin si Sara. Kaso, sabi ko nga sa inyo kanina, ang pangulo natin ay mabuting tao. Isa lang ang mahal, si F. Elisa Marcos lang. At ang pangulo natin ay hindi kaladkaring lalaki. Hindi siya katulad kay Duterte na lahat ng babae gustong patusin. Ang pangulo po natin ay isang lalaki na may class, hindi kaladkarin. Isang lalaki na mapagkakatiwalaan. Yung bang tipong kahit na nandyan yung mga babae, i-offer nila ang kanyang sarili, ay hindi niya papatulan dahil isa lang ang kanyang mahal. Yan po ang Pangulo natin, BBM. At yan po ang pinagpuputok ng butsi ni BP Sara dahil hindi siya pinatulan. Kaya ngayon, siya ay galit na galit kay BP Sara dahil sa sobrang pagnanasa niya, no, sa ating Pangulo ay hindi naman nangyari. Hindi naman siya pinatulan, no? Ang laki po ng pagnanasa ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Ilang beses nang sinabi sa buong mundo, mahal kita, BBM. BBM, mahal kita, with a spark in her eyes. I miss you, BBM. I hope you miss me too, sir. Kasi miss na miss kita. Tapos sinabi din niya na mag-ingat ka, sir, kasi kapag presidente ka na, there's a certain population ng female population na attracted sa power. So siya pala yun, no? At sabi pa niya, baka madagdagan ng anak mo. So maybe she's referring to herself na attracted kay PBBM. My God, sino ba naman ang hindi magkakagusto sa Pangulo? Kung nakita niyo ang Pangulo, gwapo-gwapo. Gwapo-gwapo sa personal. Pero sabi ko nga, kahit magkagusto kayo sa Pangulo, sarilinin niyo na lang. Kasi ang Pangulo natin, matinong lalaki. Hindi siya kaladkarin na katulad ni Duterte. Hindi siya kaladkarin na katulad ng mga Duterte na anytime ready ilabas yung kanilang mga pututoy. Di ba? So, mga kaibigan, no? Yan po mga kaibigan, no? Si Sara Duterte, mga kaibigan, hindi po siya pinatulan ng ating Pangulo. Kaya, sorry na lang. Kasi hindi siya type. Kasi, ang Pangulo natin, high standard. Sa totoo lang guys, no, high standard po ang Pangulo natin, no? Mataas po ang standard ng ating Pangulo pagdating sa babae. Bukod sa maganda, cute,
walang retoke, napakatalino, napakatalented, napakabait, at talagang yung talagang babae na mapagkakatiwalaan. Hindi yung makikiano sa mga basketballista, sa mga kung sino-sino diyan. In short, matinong babae. Yan po ang standard ng pangulo natin, high standard ang kanyang, ah, ang kanyang forte 'no, yung gusto niya sa mga babae. High standard po. Kaya nga po si Evelisa Marcos ang kanyang pinili kasi mataas ang standard ng ating pangulo. Ayaw niya ng mga babae na bangag, ayaw niya ng mga babae na dahil sa pagkabangag ay nanununtok ng sheriff. Ayaw niya sa mga babae na dahil sa pagkabangag ay gigilit ng leeg. Ayaw niya sa mga babae na dahil sa pagkabangag, sa sobrang high na high sa pagkabangag, ay magpapahukay ng bangkay at ipapatapon sa West Philippine Sea. Ayaw niya sa mga babaeng sobrang high sa pagkabangag, kaya magpapatsugi ng 3 tao. Ayaw niya ng gano'n. Yan ang pangulo natin, matino, matinong tao. Make sense? So mga kababayan, maraming po salamat. Ito po muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Admin Rich po, komentarista. Bye-bye and God bless.